Shalom Kapiwa. Elkanah. Who is Elkanah? A jealous God emphasizes divine zeal for righteousness and covenant loyalty. In Exodus 20, verse 5, chapter 34, verse 14. Siya po ang matuwid na may tipanan at matapat sa kanyang mga katipan. Number 2, passionate protector means guards and avenges his people. In Isaiah 26 verse 11, Zechariah 1, 14 and 15, dito po pinapakita kung paano siya nagpo-protect sa kanyang mga minamahal. At patuloy po na pinaghihiganti sila kung sila may inaapi. And finally, number 3, faithful husband. Represent God's covenant relationship with Israel. In Hosea chapter 2, 16 and 20, pinapalagay po na ang Diyos na ito, na si Elkanah, ay meron pong karapatan, kapangyarihan, kagustuhan, na dahil nga po siya ay matapat na asawa, siya po na nakipagtipan sa kanyang asawa, binabantayan, binamatyagan, at patuloy na pinoprotektuhan ang kanyang kaugnayan, ang iglesia, ang bayang Israel, maging ang mananampalataya. Now let's go to the meaning of Elkanah's name. Number 1, he is the jealous God or the zealous God. In Exodus 20 verse 5, siya po ang Panginoong Diyos na nagsiselos. Kaya nga po, ayaw niya na ang tao na nagmamahal sa kanya ay merong ibang dinidiyos, kundi siya lamang. And he will visited third to the fourth generation those who worship idols. But he loves, and his compassion is even to the 1,000 generation, those who follow him. Pangalawa, divine passion. In Isaiah 26:11, Zechariah 1:14 to 15, this Elkanah ay meron po siyang divine passion. Mahal niya, mananatili siyang maigting ang pagmamahal at pag-ibig sa kanyang bayang Israel at sa mga tao na sa kanya ay nagpapasakop at umiibig. Then finally, covenant loyalty. Ang Hosea chapter 2 verse 16 and 20, pinapakita po dito kung gaano siya katapat sa kanyang katipan, na hindi nagmamaliw ang kanyang katapatan, at ito'y magpakailan paman. Halina po na tayo'y dumako sa tinatawag po na trabaho ng Elkanah. Siya po ay nagpo-protect at patuloy na naghihiganti to defend his people. And then, he purifies and sanctifies. Patuloy niyang pinababanal ang mga mananampalataya sa pamagitan ng mga iba't ibang uri ng pagsubok na pinapadaan niya sa kanyang mga anak. Purify and sanctify, refines believers, and then restores and redeems. Inililigtas niya, ibinabalik sa dating katayuan, renews covenant relationship. Then finally, judges and discipline. Yes, he corrects sin, particularly those who are disobedient. And eventually, he manifests how he cares for them. Tayong dumako po sa aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Number 1, kung si Elkanah ay pinaniwalaan po natin na seloso siya, then let us cultivate covenant loyalty. Reflect Elkanah's faithfulness. Manatili po tayong matapat sa kanya. Pangalawa, seek divine protection. Kung siya ay seloso, kaya niya tayo at may kapangyarihan na tayo ay kanyang poproteksyonan, then we must seek divine protection from him. Trust Elkanah's zealous care. And then pangatlo, pursue purity and holiness. Strive for moral excellence. Huwag ho tayong liliko sa kanan, sa kaliwa,
Bagkus, dimiretso tayo, nakapokus na mamuhay tayo na may kabanalan at katwiran. Then pang-apat, demonstrate gratitude. Mapagpasalamat po tayo. Thank Elkanah for redemption and restoration. Kung ikaw po ay ibinalik niya sa original position mo at linigtas ka at binayaran niya, then we should be thankful always kay Elkanah. Then finally, a steward of creation which responsibly or responsible to manage resources wisely. Now, kung si Yahweh Elkanah matapat, mapagmahal, mapagkalinga, sa kabila na siya po ay nagsiselos, ibig sabihin po noon, ayaw niya na ikaw ay magkamali. Ayaw niya na magkaroon ka ng iba't ibang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Kapiwa, talaga bang si Elkanah ang iyong Panginoong Diyos? Then, ipamuhay mo ang kanyang mga salita. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.